Ito may napanood ako pero hindi ko siya tinapos kasi nakakaumay talaga, puro kasinungalingan. Isang BBM vlogger. Tapos kaharap pa nila si Risa Hontiveros. Kasi nga vlogger nila yun eh. Loyal to kay Trililing at sa mga kalyado nila, 'di ba? So ngayon ang sinasabi niya, bibigyan ko muna kayo ng clue. Ang pangalan pala niya is Biyahe ni. Bahala na kayo magdugtong dyan. Pero wag nyong titingnan, wag na kayo makipag-engage kasi kikita pa sila dahil sa atin. Puro kasinungalingan yun eh. Certified na puro kasinungalingan yung mga content nun. Talagang malakas. Kaya pambato yun ng mga katiwalian kasi puro kasinungalingan yung content nun. Di ba? Ito, nakakatawa lang kasi ang galing niyang mambulatik eh. Palibasa kumikita siya. Ganito yung mga sinasabi niya habang kaharap niya si Hontiveros. Di ba? Ang sabi niya, dalawa pa lang daw yung na-encounter niya na naging senador na walang bahid ng korupsyon. Una, nung naging senador daw yung amo niya, si Trililing. Wala daw bahid ng korupsyon yun. Pangalawa, si Risa Hontiveros ngayon, nakasalukuyan senador. Wala daw korupsyon, di ba? Walang bahid ng korupsyon. Talagang palakpak yung Hontiveros nyo. Diba? Palakpak siya kasi nga talagang pinupuri siya harap-harapan nitong vlogger ng mga bangag, diba? So ang masasabi ko lang, nagbubulan sila, naglulukuhan harap-harapan, diba? Mantakin mo yun, sasabihin nyo, dalawa pa lang yung na-encounter nyo, yung talagang nakita nyo na naging senador na walang bayad ng korupsyon. Samantala, yung mga binanggit mo, halos yun yung mga nangunguna dyan sa mga korupsyon na yan, diba? Kaya nga hindi na nanalo ulit yun eh, yung among si Trililing eh. Pangalawa, ito si Hontiveros, 3 bilyon mahigit yung insertion niya nitong panahon ni Bongbong Marcos, di ba? Asan yung mga project ng mga yan? Di ba? Wala namang napagawa yan eh, yung among si Trililing, asan? Ano yung napatayo niyan? Anong nagawa niyan nung naging senador yan? Wala, di ba? Puro ka kasinungalingan, ikaw na BBM vlogger ka. Diyos ko po, talagang certified na puro kasinungalingan ang nalalaman nito. Kaya kawawa to eh. Pag wala na mga posisyon yung mga amo niya, nako, ewan ko. Kasi wasak na yung pagkatao ng mga to eh. Kasi kilala na sila, talagang bistado na sila ng sambayan ng Pilipino na puro kasinungalingan. Kasi yung sinusundan nila, mga amo nila, ay mga sinungaling, hubog ng kasinungalingan. Paano na lang yung mga pagkatao nito? Wasak na, durog na, bistado na kayo, mga choy. Kaya huwag nyo nang pilitin na paniwalain ang mga sambayan ng Pilipino kasi estado na kayo. Ultimo yung mga bata, kilala nila kung sino yung mga sinungaling na politiko. Siguro yung mga sanggol, mapapaniwala nyo kasi hindi kayo kilala. Pero kami, tigilan nyo na kami, tantanan nyo na mga sinungaling.